pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Zacarias 4:6-7. Sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ka, o malaking bundok? Sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka at kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya sa kanya. Ang kapangyarihang kailangan natin. Ang Diyos ang nagsabi na kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi natin maililigtas ang ating sarili sa kasalanan gamit ang sariling kakayahan o katuwiran. Iniligtas tayo ng Diyos nang ibigay niya ang kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan, inilibing at kanyang muling binuhay. Inialay ng anak ang kanyang sarili na walang kapintasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Panginoong Hesus ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap nang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Awit 18:31-35. Sapagkat sino ang Diyos kundi ang Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan at ginagawang ligtas ang aking daan. Kanyang ginagawa ang aking mga paa ng gaya sa mga usa, at sa mataas na dako ako'y matatag na inilalagay niya. Sinasanay niya ang aking mga kamay para sa pakikidigma, ano pat kayang baluktutin ng aking mga kamay ang panang tanso. Ang kalasag ng iyong pagliligtas sa akin ay ibinigay mo, at ng iyong kanang kamay ay inalalayan ako, at pinadakila ako ng kahinahunan mo. Ang naranasan ni David mula sa pagiging pastol at mandirigma hanggang sa maging hari ay ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Nanalig siya at kanyang ipinahayag na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas sa kanyang mga pakikibaka. Tinawag niya na kalasag ang pagliligtas ng Diyos sa kanya. Kinilala niya na ang kanang kamay ng Diyos ang umalalay sa kanya at Diyos ang gumawa upang siya ay maging dakila. Efeso 2:4-10. Sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ang layunin ng Diyos sa atin. Ang sumampalataya ay nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ito ang kanyang layunin noong una pa na ating ipamuhay. Makagagawa tayo ng mabuti dahil ginawa tayo na pinakamahusay na gawa ng Diyos. Ngunit tayo ay naging mga makasalanan. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil ang Diyos ay mayaman sa awa at dahil malaki ang kanyang pag-ibig sa atin, kahit na noong tayo'y mga patay sa kasalanan ay binuhay niya tayo kay Kristo. Tayo ay iniligtas ng Diyos tangi dahil sa kanyang biyaya at tayo'y kanyang binuhay at pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa kanan niya. Juan 14:6-10. Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.
Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi ni Jesus kay Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Tulad ni Kristo, tayo ay itinalaga ng Diyos ng una pa na maging kalarawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang larawan ng Panginoong Hesus ay narinig sa kanyang salita at nakita sa mga gawa na ginawa niya sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ay namuhay na nasa Ama at ang Ama ay nasa kanya. Ang salitang sinabi niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi sa Ama. Ang gawa na ginawa niya ay gawa ng Ama. Sinabi niyan, ang Ama na nananatili sa kanya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ngayon ay nakalalapit at nakapamumuhay na nasa Ama. Magagawa ang gawa ng Ama. Ang salita at gawa ng Panginoong Jesus ay salita at gawa ng Diyos Ama. Sinabi ng Panginoong Jesus na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay gagawa din ng mga gawang Kanyang ginawa at lalong dakila pa ang magagawa nila dahil siya ngayon ay nasa kanan ng Ama. Nang iakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ay ibinigay niya mula sa Ama ang Espiritu Santo. Tinupad niya ang kanyang salita na ang kanyang mga alagad ay tatanggap ng kapangyarihan pagbabasa kanila ng Espiritu Santo. Hingin natin sa Ama sa pangalan ni Jesus na tayo ay laging mapuspos ng Espiritu Santo. Ito ay tutugunin upang ang Ama ay maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.